So, papansin nyo, paliwanag na ng paliwanag mo. Kasi nag-start tayo kanina 5:47 a.m. So, ngayon ay nasa 6:02 na ng umaga, kaya maliwanag na siya. Okay, so, yung diagnosis natin, fourth diagnosis, nephropathy. Ano ba tong nephropathy na ito? Ay deterioration of kidney function daw to. So, ito yung parang dito ako pinaka-natakot kasi parang kidney function ang pag-uusapan. So, nag-deteriorate daw. And makakapag-cause din ito or isa nitong first isa nitong stage ng kidney failure. Nakakatakot siya. Pero na-rule out to kasi wala naman akong problema sa creatinine. So, kasama doon sa mga lab test na pinagawa is ang ma-check yung creatinine level and goods naman yung creatinine level ko. So, na-rule out na to for sure. Kaya, hindi na ako natakot dito. And, isa sa mga factor ba't ka magkakaroon ng nephropathy is because of kung diabetic ka or kung mataas ang sugar level mo, and yung sa case ko nga is hindi naman siya mataas. So, thank God at wala na tong diagnosis na to. So, medyo nakahinga-hinga ako ng maluwag. Okay, and ano pa ba? Ayan, nagbago na yung ilaw nitong camera natin kasi maliwanag na. So, hindi natin kailangan ng flash. Ayan, kita niyo na ba ako? Kitang-kita. Okay, so, yun yung tungkol sa nephropathy. And, medyo hinihuli ko siya. Kasi, sa bagay, fourth diagnosis naman yun na, nabanggit ni Doc or sinulat ni Doc doon sa medical papers ko. So, pasalamat pa rin ako at wala nga akong nephropathy. So, pasusunod siguro na next 3 months is magkakaroon ulit ng lab test o kasama pa rin naman yung creatinine level na pag-check dun sa lab test na yon. So, kampante naman ako na magiging problema lang talaga is yung cholesterol level. Pero, may iwas-iwas na rin ako ngayon sa sinabi ni Doc, pork and beef. At ang kainin lang daw is chicken and fish. So, yun. And pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol naman doon sa isa pang diagnosis. Kasi may panibagong diagnosis na naman dito sa ika-4th visit ko kay doktora. So, let's check naman kung ano naman yun. Just give me some few moments, please.